babae sa labas. Mag-evangelize, magturo din yun. Pero, ang dinidiin ni Pastor, yung mamuno, magturo sa loob ng iglesia. So, okay. At malinaw po ang kanya po pakayag. At ngayon naman ay pakinggan natin yung isang panig na ang babae ay pwedeng magturo sa loob ng iglesia. Tawagin ko po ang ating pong kapatid, Pastor Lito Ramirez. 30 minutes, Pastor, para sa iyo. Yes, God. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga panahon yan sa panahon sa hapon ito na first time ko na nakita. Kasama ni Pastor Danny. First time ko nakita si brother, sister, wife ni so, amen. Very exciting itong ating pinag-usapan. Pagka tayo po ay nag-aaral tayo upang makita natin kung ano yung katotohanan. That's it. Tayo po ay maririto na to discredit yung ating mga natutunan na tayo po rito ay klaro. So, sa hapong ito mga kapatid, sa tulong po ng ating Panginoon by the Scriptures, ay maipakita ko na sa Biblia po ay wala pong discrimination. Yung pong nababasa natin dito sa Biblia, minsan parang hahatid sa atin isang konklusyon na hindi pwede. Pero kung talagang pag-aaralan po natin kung ano yung nasa diwa ni Apostol Pablo, mahalaga po kasi makita natin yun. By the context, sa pag-aaral po ng malalim, by the hermeneutics, exegesis, mahalaga po sa pag-aaral po ng Biblia ay makita po natin yung context bakit sinabi yun. Hindi tayo basta to jump to conclusion na ito na ang agad ang ibig sabihin. Mahalaga po yun. So, sa hapong ito ay narinig na po natin mga kapatid na ang pag-uusapan na lang natin nasa loob. Kasi dun sa labas, okay na eh. So, paliwanag na pwede palang babae magturo sa labas na. Sa loob, hindi pwede. Yun yung narinig po natin sa ating kapatid ang si Pastor Danny. Napakagandang presentasyon mga kapatid. Very clarity, very clear yung kanyang na-present, ano? Pero mga kapatid, punta po tayo sa original context po na ating pag-usapan, and this is what the Bible says. Let the woman learn in silence with all subjection. Ang dinidinan po natin sa pag-usap ito ay ang verse 12. But I suffer not the woman to teach, nor to usurp authority over the men, but to be in silence. So nandito po yung pag-uusap sa verse 12. Now, yung gusto natin kunin kay Apostol Pablo, sa kaisipan pa ni Apostol Pablo, ang babae po ay talagang hindi pwedeng magturo sa gitna ng iglesia na kung saan ay meron pong kalalakihan. Yan po yung ating parang isang argument. Okay, dahil sinabi po sa talatang 11, may utos po si Apostol Pablo at mababasa natin na ang babae ay pinapag-aral na manahimik. Praise the Lord. Hindi po yung pinili ng Apostol, no? Yung utos ni Apostol Pablo. Talagang hindi po yung mababasa natin. Now, sa original pa na kasaysayan, from Adam and Eve, tumagos naman kasi ang ating kapatid. Sa panahon ba ni Adan at kay Eva, ay meron po bang diskriminasyon sa lalaki at babae? In the Garden of Eden. Kailan lamang po pumasok ang diskriminasyon ng babae maibaba? Sa panahon na ang babae ay nagkasala. Ayon dito. Okay? Ang babae ay may nailaban. So, sa panahon na yun,
ng ating mga magulang ng taong si Eva ay may nailabag sa kautusan ng Panginoon, nagkaroon siya ng utos. Okay? Saan ba tinanggap ng babae ang utos? Hindi po sa loob ng Eden. Wala kayong mababasa sa loob ng Eden, ibinaba ang utos na ano yung nakikita natin sa kasalukuyan sa kalagayan po ng babae sa loob ng iglesia. Pag pumunta po tayo, backtrack tayo sa panahon ng Eden, wala pong nakalagay na authority doon. Pero alam natin ang lalaking namumula doon by the head, which is Adam. Siya po ang unang nilalang ng Diyos at si Eva ay byproduct. Wala pong doubt doon dahil yun po nakasulat. Pero kung pag-usapan natin ang authority, mga kapatid, wala tayong mabasa na inatanglan ng Diyos ang authority sa lahat. So, bibigyan ko kayo ng talata na kung kailan tumanggap ang utos ng babae sa isang sirang kalagayan nila. Dahil nga sa paglabag ni Eva. Let's go to Genesis chapter 3. Dito tinanggap ang utos ng babae. Maganda tayo mag-aaral tayo na makita natin talaga kung ano yung nasa isip ni Pablo. Let's go to verse 16. Hindi na natin pag-usapan kung ano yung nangyari ng conversation ng chapter 3. Alam na natin yung storya niya. Dumako na tayo kung paano ibinaba ng Diyos ang utos at kung paano ibinigay sa kanya ng Diyos. In verse 16, unto the woman, babayan, and he said, ang Diyos ang nagsasalita, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall to be thy husband. Okay? And he shall rule over thee. Sa maliwanag, na dito po, tinanggap ang utos ng babae ay magpasakop siya kanyang asawang lalaki. Pero, sa loob ng Eden, wala. Wala. So, ang original creation ng Diyos after the redemption, ibabalik na doon sa original na kalagayan na yun. Hallelujah. Ngayon, bakit sinabi ni Pablo sa 2 Timothy, sa 1 Timothy chapter 2, ay may inutos siya na doon? At kung babalikan natin mga kapatid, dahil po kung ang babae ay hindi magpapasakop sa loob ng iglesia, partikular sa kalalakihan, hindi siya bibigyan ng authority sa lahat ng bagay sa iglesia. Hindi lang sa pagtuturo, sa lahat ng bagay. Kapag hindi siya marunong, magpasakop. Sinabi diyan sa Genesis chapter 3 na ang utos ng Diyos ay kailangan ng babae magpasakop. Not only to the husband. Lahat ng sinong spiritual men of the church ay kailangan magpasakop sila. Hallelujah. Hallelujah. Now, backtrack ulit ng Genesis. Hindi kayo nagtataka bakit si Solomon maraming asawa. Ano nangyari? Hallelujah. 300 ang asawa niya, kung di ako nagkamali. At tama ba? 700 ang kanyang original? 300. 700 ang kanyang mistress. Nagalit ba ang Diyos sa kanya? Bakit? Kasi po, ang kalagayan ng babae sa Old Testament ay nasira ni Eva. Hallelujah! Hallelujah. Kaya ang babae sa panahon ng Old Testament, binibili sila para sila pangasawahin. Hindi ba mas mabigat yun? Hallelujah! Hindi ba? Kaya mga kapatid natin mga Muslim at saka mga Hudyo, nag-aasawa sila ng ilan? Hallelujah. Eh, batas ba? Nabawal? Wala. Sa panahon ng Old Testament, sa panahon ng Lumpan. Hallelujah! Alaw na sila ay kunin at pangasawain ng sino lang may gusto sa panahon ng Lumpan. Bakit? Because in Genesis chapter 3, brothers and sisters, dahil sa nagkasalang babae, naibaba ang reputasyon ng babae sa panahon na yun. Pero,
makikita natin na in the very beginning, the book of Genesis, dun sa panahon na sila nilalang ng Diyos, si Adan at si Eva at nabuhay sa Eden, wala po silang diskriminasyon sa isa't isa. Hallelujah. Eh bakit nagkakaroon ng authority? Kapag meron lang nilabag. Kung wala namang nilalabag, hindi kailangan ng batas. Hallelujah. Bakit inilantad ang batas? Dahil ang tao'y nakakalimot sa Diyos. Hallelujah. Now, Hallelujah. noong panahon ng pagtakbo ng panahon, maganda ba sa paningin ng Diyos ang ginagawa sa panahon nila na mag-asawa sila at ang babae may baba ng mapapang tingin? Hindi. Dahil ng panahon, inihula ni Isaiah na ang babae isang birhen.